Yo, NBA fans! Bad news para sa mga GSW fans dyan. Kung kailan naman kasi playoffs, tsaka pa nangyari to. Delikado pa tuloy sila sa play-in. Pag-usapan natin yan, kaya wag na natin patagalin pa. Tara na, let's go! At ayun na nga, nalaglag nga ang Warriors sa play-in sa pagkatalo nila kahapon sa Los Angeles Clippers. Makakatapat nila bukas ang long-time rival na Memphis Grizzlies na pinapangunahan ni Ja Morant. Delikado sila dito. Hindi naman basketball lang nilalaro ni Morant eh. Parang nasa gera. Iba't ibang baril ang dala. Naghahagis pa ng bomba. Siyempre biro lang. Pero totoo nga delikado sila dito. Mapapalaban sila dito sa Grizzlies. Sa mga hindi nakakaalam, 0-3 ang record ni Curry at ng Golden State sa play-in tournament. Never pang nakapasok ang Warriors sa playoffs kapag umaabot sila ng play-in. Tulad noong 2021 na nalaglag sila. At ang nakatalo pa sa kanila dito ay si Ja Morant din at ang Memphis Grizzlies. Tapos ngayon sila na naman yung katapat. Hindi ko alam pero may samalas itong si Curry sa play-in. Nagjo-joke palagi eh. Pero iba naman na ngayon dahil andito na si Jimmy Butler. Kaso sa kamalas-malasa naman nagkaroon ng injury tong si Butler. Kahapon nga lang yan sa game nila kontra sa Clippers. Tumama kasi ang tuhod niya sa tuhod ni Kawhi. Kaya mapapansin nga natin na iika-ika tong si Butler maglakad kahapon eh. Naku po, ang ganda pa naman na lang nilalaro ng Warriors. Kahapon after ng game, kinamusta nga tong si Butler about sa injury niya. Pero nakapagbiro pa nga eh. Sabi nito kailangan lang daw niya maglaro ng domino at uminom ng kape para maging okay na. Napakatibay! Pero iba rin kasi talaga ang puso ni Butler. Gutom na gutom sa championship. Anong injury? Maglalaro yan para manalo. Kahit may iniinda pa yan, ilalaban yan. At ganoon din naman doon si Steph Curry. Nagtamo rin kasi ng injury tong si Steph sa laro nila kontra sa Portland. Sa play na to, tumama ang kanyang kamay sa tuhod din ng kalaban naman na player ng Portland. Dahil nga dyan muling sumakit yung thumb injury niya na iniinda na niya buong season. Nasa kanan pa naman, yan yung shooting hand niya. Naapektuhan nga niya ng shooting ni Curry sa laro nila kontra sa Portland. Dahil raw sumasakit pa to. Pero sa game nila kahapon sa Clippers, mukhang okay naman na. Naka 36 points pa nga eh. Pero hindi natin maaalis na pwede itong sumakit ulit, lalo kung tatamaan. Kaya wag naman sana, no? Napakamalas talaga. Halos lahat ng key players nila ay nagkaroon ng injury. Pati nga si Draymond Green, nagkaroon to ng mild injury kahapon. Matapos yan bumangga sa isang player ng Clippers. Umagsak nga siya at napahawak sa may malapit sa ulo niya. Pabalik nga ito sa locker room pagtapos niyan. Pero nakabalik din naman at nakapaglaro pa. Natapos pa nga niya yung laro eh. Pero bukod ba dyan sa mga injuries, kalaban din ngayon ng Warriors ang pagod. At hindi lang yan physical na pagod. Kasama na din yung tinatawag na mental fatigue. Panigurado na apektuhan sila, no? Sa ilang mga huling talo nila. Lalo na yung sa Spurs, na imbis na playoffs na sana, naging play-in pa. Malaking bagay kasi to eh. Dahil sa mga talong yan, pwedeng bumaba ang kumpiyansa ng team. Grabe pa yung mga naging laro nila. Sobrang dikdikan talaga. Sa naging game ba kahapon, si Butler naglaro ng 48 minutes. 38 naman kay Curry at kay Draymond. Pagod na nga ang utak eh. Mas lalong bugbog katawan yan. Tapos isang araw lang magiging pahinga. May mga injury pa na iniinda. Malaking factor talaga yan, lalo na't mapapalaban sila sa do or die sa play-in. Hopefully ay maging okay naman ang mga injuries nila. At sana naman ay hindi malala ang mga injury na to. Pero ano sa tingin nyo? Kakayanin kaya ng Warriors itong Grizzlies? Makakuha na kaya sila ng unang panalo nila ng play-in? Tingin nyo ba yung malalason ulit sila nitong si Ja Morant? Comment down below and mag-subscribe ka na rin sa ating channel para lagi kang updated sa mga latest NBA happenings. Ayun lang for today. Peace out and God bless.